Ayun, good day sa inyong lahat mga technician, no? So, meron tayong i-repair dito na coffee machine. Ayan. Ang brand niya ay ayan, no? Ano ba basa nito? Jamie Light. Ayun ito, oh. Ayan. Ito ay sa catalyst natin. So, titignan natin kung anong naging problema. Ayan siya. Kay Kuya Maki, no? Kay Maki Andraneda. So, ito yung coffee maker niya ay nagka-problema dahil tawag nito, natuluan ng tubig yung ako sa nabuhusan. So, siguro sa may board. Kasi ayaw namin namali yata ng lagay o whatever ano nangyari. Nawala ng power. And sabi binuksan nila kasi sinend sa akin yung picture. Tapos parang ginek yata meron yata pumapasok na 220. So wag na natin saksak kasi baka matuluyan pa or may mangyari hindi okay. So tingnan natin yung board kasi first time natin gumawa nito but try natin gawin. Baka sakali syempre magkaroon tayo ng idea ulit na kung paano gumawa ng coffee machine. So try lang natin, no? So tatanggalin natin to. Yan. So di nga ako napag-bukas pa nito. Itinuro yun sa akin kanina kung nasaan yung board. Yun yung board sa sa likod. So ito yung mga tornilyo, sinilid ko na kanina. So ayan. Bubuksan natin siya. Yan, explore natin kung paano yung nito. Tingnan natin yung board. So first time ko gumawa nito. Kasi syempre nagtanong daw siya sa may sa FB yata. Mahal ang board. 6 plus yata ang replacement. So sobrang mahal lang. So try natin kung sana hindi malala yung pagkasunog o yung sira. Kung may nasunog man, sana kaya natin i-repair. Ayan. So, ayan. Ganda ng takip eh. So, ayan. Parang siguro bumuhusan to na, no? Ayan, dito yung board nyo. Ayan, dito yung lagayan ng tubig. Siguro mayroong to. Parang jug na nakaganyan. Suksok. So, ito. Sabi niya yung kuya, ginawa daw niya, bilinower, isang araw yata pinatuyo, tapos naksak. Pero, wala pa rin nangyari. Hindi pa rin gumana. So, try natin gawin. Kasi, board lang naman to. May software, may program, pero para minimal lang naman sa power supply. So check natin yung power supply kasi yung power supply yung possible dito na nadali, no? So ayan, labas muna natin tong na to. Meron pa ito nito. So ayan nga, di natin kabisado pa to. Siyempre, board kabisado naman natin. So may power supply lang naman to. So ayan, sana hindi nasira ang program sa software kasi kung software na wala na. Negative na tayo. Wala na akong idea sa software. Oops. Yan. Ito yung ganyang power supply. So ayan, ilaw tayo. Kailangan ng ilaw. Yan pang ilaw. So, wala. Yan. Slapit tayo konti mga technician para makita nyo. Yan. So, wala tayong wala tayong taga-video. So, tingnan natin to. Yan. Oh, pinuha natin tubig. Mainit eh. Ayan. So, kuha tayo tester. Siyempre. Mag-voltage check tayo.
kung pumasok nga ba talaga ang supply. So ito yung kanyang may switch sa ilalim pala. Ayun, yun. Ito may switch sa ilalim mga technician. Pero ito, ayan, ayan, pinakang switch na yan. Pero dito ang on niya is, natin kung anong on. Sa ilalim ang switch. Yan. Then saksak tayo, namatay ilaw. Yan. Power on natin. Then voltage check tayo sa may 220. AC muna tayo. Yan. So power on natin. Oops, on na ba yun? Tasin natin, ha. Sinilip ko pero nakalimutan ko. Yun, may 220 yung pumapasok. Patay natin. Ayan. May supply siya, no? 220 volts. So, meaning, wala sa power cord, wala sa switch, wala sa, papasok. So, nakapasok siya. Then, testing natin ngayon is supply papunta dito. No? So, tingnan natin tong MOSFET na to. I think, anong supply? Tayo mo natin, sa tayo silip. I think siya is 5 volts. 5 volts, yan. So, ito dapat, mga technician, may supply na 5 volts, no? Lapit tayo. Yan. Kita i-tester natin. Tayo konti. Iyon. So, meron sa 220. On natin. Ayan. May 220 siya. Then, bono tayo. Lipat tayo sa DC. 10 volts. O, 5. At 50. So, tingnan natin yung input. Kung may pumapasok. Ayun. Walang pumapasok. Kasi, dapat meron yan eh. Dapat may out yan. So, try natin. So, abangan natin, ha. Pindutin ko sa harap, sa power. Napindot na, pero walang response. Walang response ang out. Ay in. Lalo na ang out. Wala. So, next row muna gagawin natin dito is so, ito namang mga driver na to is for ano naman to eh. Mga AC na yan eh. Ang mga sensor. So, wala tayong idea, no? So, tingnan natin. Buhayin natin ang power supply. Sige. I-discover natin yung yung pinakang board. Tanggalin natin sa bakal. Tapos power off muna natin. Yan. Yan. Discover natin ito mga technician. Kasi, to? Uy. Pinangat pala to. Binower. So, sana po kaya natin gawin. Malaking bagay din to sa business nila kasi ito lang daw source ni kuya sa business eh. So, sana kaya natin sa coffee shop. So, ang coffee shop pala ni kuya mga kay is Nakalimutan ko tayo yung ipa-flash ko na lang dito. Baka in case taga Rizal kayo, taga sa Morong kayo, pwede nyong dalawin yung kanyang shop, no, coffee shop to. Pwede kayo magkape, no. So tatanong natin, ipa-flash ko dito yung pangalan para yan, pwede kayo bumisita. Masarap kape doon. Nagkape na ako 1 beses doon kasi may cell group kami noon. Bible study. Yan. Hindi pa na natatanggal yun. Yan. Wow. Grabe ba ang bago pa, oh. Ngayon pa pang kinis pa, no? Paano ba natin matatanggal yan? So,
So, ayan, ganyan na lang. Gawin na lang tayo ng ano, basahan. Tela. Para di ko. May kurente. May pondo. May pondo yung capacitor. So, pumasok sa capacitor ang supply. Ibig sabihin, nakurente ako. Ano na. Tingnan, lumipad So, yan. Isa pa. Medyo nagpiling wheel ngayon. Gawin natin ito. So, yan. Safe na yan. Saksak natin. Then, power on. Balik tayo sa 220. 220. Ito. Ay, patay ba? Ay, hindi meron. Coated lang pala. Coated. Yan. Then, DC tayo. Tingnan natin sa secondary. So, itong capacitor na to, ito yung diode, ito yung capacitor. So, check natin. Meron po lumalabas. So, walang lumalabas na supply, mga kuya. No? Dapat meron siyang wait. Wala. So, bukod dyan, ano ba bang output niyan? Kasi meron siyang initial supply ito eh. Meron siyang 10% pumapasok para sa software, para sa IC. Yun pagkakaalam ko So, paki-correct na lang mga ka-technician kung mali ako So, wala siyang out, pero may pumapasok. No? So, sana hindi nasira talaga ang software. So, i-discover natin to. Discover. Yan. Ito yung kanyang autocoupler. So, as in, wala nga siya talaga dapat pumasok. Ayan ito yung 220. Coated. 220. Pumasok dito. Nag-fuse siya dyan. Diba kasi ang supply para sa mga heater, para sa mga iba pang may motor din yata yun, may motor din yan malamang, para yan dito. AC talaga sila lahat. Ito lang talaga dapat mabuo natin tong supply na to. Okay, so gawin natin to, sana kaya. Yes, buhat muna tayo. Then kailangan natin discharge ang capacitor ng kuryente. Ay, balik. So, discharge natin siya gamit ang panghinang wala pa tayong nakakagawa ng pang-discharge natin. So, si capacitor. Layo. Yan. Natin kasi coated pa siya. Hindi ko makapit yung panghina kasi meron parang na-in-spray na yan. Yan sa discharge. Okay. Tester. Mahirap na to. Na-oriente. Wala naman iba. Wala na. So, tingnan natin itong MOSFET. Regulator. Sorry. MOSFET. MOSFET regulator pala. 5 volts regulator. So, buo. Ito. So, meron to.
yung kanyang diode. Yan, meron. Kasi ito dapat meron kasi ito eh. Ayun na natin. Tanggalin natin yung kanyang coat. Wait. Buo ba ito? Okay. So, walang shorted. Yan. So for sure ito mga technician, yan. Itong to siguro 12 volts to. Malamang hindi meron siyang or 12 volts or higher. Ilang volts ba yung relay niya? Kasi driver din siya ng relay. 12 volts nga. Tama. Yan. So tester tayo dito. Tingnan natin to. Importante itong bagay sa yung bagay na to eh. Sana yan. Continuity. Check natin si resistor. Wow. Walang palo si 100 ohms. Ayan oh. Sos, dali na yata mga technician. 100 ohms, wala siyang palo. So ang nangyari kasi para siyang fusible resistor. 100 ohms nga ba? Hindi nga. Dali. Tingnan ko. Grabe kasi. Ganda kasi yung board niya eh. May patong pang kung ano eh. So itong capacitor kasi na ito mga technician, dapat magkasama to eh. No? Magkasama itong bagay na dalawa na to. Iyan. Wala. Dapat magkasama yan eh. So I think 100 ohms nga ba? 100k. Parehas bang brown o red? 1k. Value ng capacitor. Tingnan natin. 10 UF 400. So ito. Nako. Possible ito sira nito mga technician, no? Kanina pa ako nagsasalita, wala pala sa. Yan. So 100 ohms. Ang laki ng epekto to. Nako. Wala, natuluyan na. Sira nga. Nabunot. Oo, kung nabunot ko, nabunot nga. Yan. Kaya pala nag-store siya ng kuryente kanina ka technician, no? Kaya pala na-kuryente ako kanina kasi hindi siya tumawid dito. O, tignan mo. Hindi ko pa naman masyadong dininan pero nabunot siya. Balik pa natin ito para na matester. Hindi na, pigilan na. So yan, putol siya. So hanapan natin siya ng 100 ohms. Tapos ilang watts kaya to? May 5 watts ba to? Yun, 100 ohms ba? Parang hindi. Power band. Okay ba kulay? So, tingnan na natin. Pero wala siyang palo kanina talaga. So possible. Trace muna natin. Trace tayo kung saan yung may connection to. Kasi baka mamaya lang to, back up lang yan. Ito capacitor to, papalo konti yan. Baliktaran. Ayan. Steve.
So positive siya, no? Dapat papalo siya dito. Walang pumalo. Output lang to ng ano eh. So ito, output. Back. Wala ba siyang fuse? Wala fuse eh. So ito, okay. Finally, sana yan yung sira mga technician. So hanap tayo ng 100 ohms dito. Saan tayo makakahanap nun? 100 ohms nga ba to? O, kung wala tayong mahanap, jumper na natin yan. Try natin. So wala tayong 100 ohms. Makahanap ako dito ng 22 ohms. Yan. So eto, try natin, no? Hirap yung 100 ohms na yun eh. Wait lang, hanap tayo. So ito, may nakita ako. Ayan, 100 ohms. 100 ohms oh. So ayan, tester natin ah. 0 tayo. Yan. Yan, 100 ohms. Pumalo sa 10. Yan, ito. Try natin to. Kasi ito naman talaga, ano yan, nilagay nila yun for safety feature nya. Okay. Kaya pala ako nakuryente kanina. Kasi walang tumawid sa kabila. Ito supposedly, dapat magkasama to. Then, tignan natin, obserbahan natin si 100. Pag nag-overheat ito, or iinit, irekta na natin yan. Okay? So, hindi ko na alam gagawin ko. Yan. Kaya lagay natin dito. Oops. Sana walang ibang sira, no? Sayang naman ito pag ginagawa. Mapagastos yung may-ari. Siyempre, wala tayong kita. Wala may kita eh. Ayan. Malit yung butas. Pop natin. So ayan lang ka-technician, medyo ganun tayo ha. Peace. Medyo matagal tayo. Kasi first time natin gumawa ng coffee machine. Yan. Nabuhusan ng mainit. Ay, malamig siguro. Ano, baka hindi nilagay yung ano dyan dati oh. Kasi sabi nung ni Kuya Maki kanina ay wala siyang ano, I mean namali yata nalagay ng tubig o baka hindi na ilagay nga yan. Ulit ako, ulit-ulit ah. So ayan, actually pwede natin ilagay yun eh, na i-jumper na lang, but
Susubok muna tayo na may resistor for safety. Yan, sumakto. Ayan, saka natin hinang. So, make sure patagusin natin dun sa kabila kasi ano to, double sided yung kanyang tape Yan. Ay, may tape, kanyang print. Ayan. So ayan po, tester natin. Lahat meron na yan. Yan, 10 ohms. Then yan, testing na. Rekta tayo dito mamaya. Sana may masukat tayong supply dito, voltahe, no? Ayan. Saksak natin. Uy, parang may umiilaw sa unahan. Parang okay na. Ayan o. Oh, may ilaw na. Oops. Tapos yung kanyang power, may blink na, may ano na, may power na. Ayun. Nako, dali. Thank you, Lord. Nasave ang board ni Kuya Maki. Ayan, so i-on natin yan mamaya. Obserba natin ito kung umiinit. So hindi naman. Sukat tayo supply. For sure kailangan natin ito makalaman para ay baliktad. Ayun o, 12 volts nga. 12 volts plus tignan natin yung supply ng kanyang MOSFET, regulator, ground. Yan, meron siyang 12, then output dapat 5 volts to. Yun o, yan, 5 volts. Okay. So I think yun lang ang problema niya mga technician. Sana hindi naman ano tong 100 ohms na to. Bala ko nang i-jumper to tingnan natin mamaya. So yung kanyang naging sira. Then power on natin, no. Ayusin lang natin yung pwesto. Nakaganto pa rin syempre muna para makita natin. Makita nyo sa ano unahan. Patay muna power. Yan. Tapos yan, nakasaksak na. Punta tayo sa unahan. Power natin. Yun, power siya. Umilaw na yung kanyang LED. May ilaw pala dun. Then yung power, bibilik na siya. Then power natin. Yun o. Ano yun? May umandar. Umandar yung kanyang ano, pump. Kaso walang tubig. Oh, hindi naman error kaya yan. Okay, ganyan pala yun. Hindi naman sa tubig. So yun yata, yun yung datang function nun. So hindi tayo marunong gumamit ito ano lang tayo tawag ito, basa. Ano lang tayo, heater lang tayo electric kettle lang. So ayan, natatawagan natin mamaya saglit yung may-ari para tanong natin kung paano nag-ooperate to. Kasi hindi natin pwede lagyan ng tubig, walang lagayan, no. Baka may ano to, may parang tab ba tawag doon, para mabuhay yan. So on, lagyan natin yung ano para pati paglalay marunong. Yan, power natin. Yan, tumigil pala. It is normal. So try natin ito, tubig. Oops. Yan, parang ingay.
Normal ba yun? Okay. Papakulo siya ng tubig. So ayan, ito yung kanyang loob. So andito yung kanyang heater. Ano to, pump. Hindi natin sa pump ang baba. Tapos meron din siyang mga doon, mga relay. So AC yan. So I think good na to mga technician, no? Kasi nagpa-function yung paglabas ng tubig, oh. Ito. Okay. Init ba? Medyo mainit. Naligam-gam na, oh. So yan. Gumana na mga technician, no? So antay lang muna natin nakaganyan siya. Ito sa pressure sa gate yata ng tubig yan. So ayan, alinisin natin kaunti ito mamaya. Punasan natin kasi medyo parang may talsikan na yung ang tubig nyo. So ayan. So ayan na mga technician, yun po yung kanyang harap. Sana hindi mag-overheat to. Hindi. Ayan siya. Okay, so ayun lang po mga technician. So salamat at sana may natutunan ka sa video na to. Ang problema niya is siya, resistor, which is parang ginawa siyang fusible resistor na in case magka problema dito, ito muna masisira bukod dun sa kanyang fuse. So di ko na siya i-jumper. Ganyan na natin siya gawin kasi for safety rin. Nilagay nila yan dyan para sa purpose ng para secure yung lalo yung software. So yan, buti yan lang naging sira. At yun, na-restore natin yung board ng coffee machine ni Kuya Maki. So yun, shoutout sa iyo Kuya Maki. Goods na ang coffee maker mo, no? So yun, salamat sa inyong panonood mga technician, and God bless sa inyong lahat.